At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto nga yung usap-usapan ngayon yung patungkol rito kay Joy Boy kung ano ba talaga yung tunay na pangalan niya, since na base dun sa pa-preview ni chapter 1188 bago ilabas yung pinakamanga nga nito ay sinasabi rin na parang yung Joy Boy alias niya lang yan, hindi nga yan yung tunay niyang pangalan. So parang katulad sa ibang mga characters ng One Piece natin, for example si Shanks, ayan, di ba tawag sa kanya ay red-haired Shanks. Yung red-haired, yun yung alias kay Shanks at parang ganyan lang din yung nangyayari kay Joy Boy. So kaya ayun, ang daming mga speculation ngayon yung lumalabas na kung ano ba yung pangalan nito ni Joy Boy. Pero ayan, ay bago natin tignan to ay puntahan muna natin yung isa sa mga misteryosong panel o eksena kay Imo Sama. At eto nga yan, yung sa time na kung saan pinakita na itong si Imo Sama tinatago niya sa isang kwarto. Ito yung straw hat ni Joy Boy. So ang tanong nga rito, bakit niya tago-tago ni Imo Sama itong sombrero ni Joy Boy? Anong meron dyan? Dahil sa pagkakataon na to ay parang alam na natin kung ano yung kasagutan nga dyan. So hindi naman talaga ito yung pinakasagot, parang ano lang to, posibleng sagot kung bakit nga tinatago ni Imo itong sombrero ni Joy Boy. At makikita yan dito mismo rin sa page 1 ni chapter 1188. So sa panel na to, nakita nga natin dyan yung dialogue at saka yung usapan ni Joy Boy at saka ni Imo sa isa't isa. At napag-alaman nga natin dyan base sa lost in translation natin kung ano yung relasyon ni Imo at saka ni Joy Boy. So itong dalawa na to, dati pa man din ay parang magkaibigan na sila. Kasi yung sa first encounter nila ay talagang mga bata pa sila, mga 10 taong gulang pa lang itong dalawa na to. At so now, yung sa pagpapatuloy nga, ang sabi nga rito, in the present, Imo says Joy Boy is already dead, as if trying to convince himself. A vein is visible on Imo's forehead as he say it, showing intense emotion. So ito nga yan, may ugat dyan sa may noon ni Imo nung sinabi niya yung mga katagana nga na to. Joy Boy is already dead. At ito ang tuloy nga dito, this may suggest that Imo's feelings toward Joy Boy are not simply hatred. Imo may still feel attached to the friendship they once shared, a friendship that was somehow torn apart. So ayun, kung pagbabasihan itong statement na to, na possible ang nangyayari nga dyan kung bakit tinatago ni Imo itong sombrero ni Joy Boy, kasi longing siya dyan kay Joy Boy. At ayun nga dahil nga sa kaibigan niya kasi itong si Joy Boy. So pwede nating masabi dyan na matalik na magkaibigan itong si Joy Boy at saka nga itong si Imo. Kaya nung namatay si Joy Boy ay ayan, kinuha ni Imo itong sombrero ni Joy Boy at ayan, ay preserve niya na yan, tinago-tago niya na yan. So ang sabi nga rito hindi simply hatred lang yung nararamdaman ni Imo dyan kay Joy Boy. At pwede nga nito na posible somewhere sa puso nito ni Imo ay nalulungkot siya sa pagkawala ni Joy Boy. So kaya nga ito tinatago-tago niya itong sombrero ni Joy Boy. So yun, may punto naman yan kasi nga si Joy Boy parang di ba siya yung unang naka-reach out dyan kay Imo. At ayun nga, parang si Joy Boy yung unang naging kaibigan ni Imo at parang ang tagal nang nagsama ng dalawa na to, tapos all of a sudden biglang magtatalo, maglalaban itong dalawa hanggang sa isa sa kanila na matay. So kaya ngayon dito sa part na to, nung sinaksak ni Imo ayang si Luffy at sabi niya nga dyan na hindi talaga si Luffy ayang si Joy Boy kasi nga raw ang hina ni Luffy, so hindi ganyang kahina si Joy Boy. So dyan palang makikita nga natin na yun nga na parang hindi lang puro na hatred yung nararamdaman ni Imo para kay Joy Boy. Dito mapapansin natin kung ganyan yung mga salitang sinabi ni Imo, na nandoon yung respect niya at saka yung acknowledgement niya para kay Joy Boy. Kasi kung talagang galit lang yung nararamdaman nito ni Imo, yung pagmamalit lang yung nararamdaman niya kay Joy Boy, pwede niya namang sabihin na parehas talaga ni Luffy ayang si Joy Boy, parehas silang mahina. Pero hindi ayan yung sinabi nga ni Imo, si Luffy lang yung mahina at ayun, si Joy Boy malakas yan. So kaya yun, all in all, ang sinasabi nga rito na dahilan kung bakit itong si Imo tinatago-tago itong sombrero ni Joy Boy, kasi nga unang-una matalik nga ang kaibigan itong si Joy Boy at ayun, talagang nirespect niya, ina-acknowledge niya itong si Joy Boy. Kaya ayan, yung parang ano ba, momento na lang ni Joy Boy itong sombrero na iniwan niya para nga dito kay Imo. So kaya nga sinasabi rito ng One Piece community natin na maghanda-handa na tayo kasi mukhang makita tayo dito ng flashback. So it's either sa buhay nito ni Imo o di naman kaya nito ni Joy Boy. At baka nga raw makita natin dyan yung buhay nitong dalawa, baka mamaya katulad dyan sa nangyaring buhay ni Madara at saka nga ni Hashirama. At so ayan, ay ngayon ay punta na nga tayo dito
kay Joy Boy kung ano yung napipisil na tunay na pangalan niya. At ito, basahin nga natin yan. Sabi nga rito, looking closely at the first page, when Imo asks Joy Boy who he is, Joy Boy hesitates and thinks for a moment before answering. I'm Joy Boy. This may suggest that Joy Boy is not his real name and that for some reason he did not want to reveal his true name or identity. At so ayan, naibase nga rito sa pa-preview natin na yung Joy Boy hindi talaga yung tunay na pangalan ni Joy Boy kasi yun nag-hesitate siya, nag-isip muna siya bago siya sumagot sa tanong nga ni Imo kung sino siya. At ayun nga, alias niya lang yung Joy Boy na yan. So now, dahil nga sa malilikot itong One Piece community natin at nakita nila yung matagal na yung luma na draft ni Oda at eto nga yan. At may kita nga rito na itong lalaki ito, pinangalanan ni Oda na Monkey D. Pao. So dahil dyan, kaya ngayon ang daming mga speculations na yung lumalabas na nagsasabi na yung totoong pangalan natin ni Joy Boy, baka ito talaga, Monkey D. Pao. So syempre may pagtatalo dyan. Yung iba sinasabi na grabe naman, pwede naman siguro na baka D, o yun nga kabilang sa D clan itong si Joy Boy. Pero hindi Monkey yung pangalan niya kasi kung Monkey siya, ano yun, ninuno siya ni Luffy. So grabe naman daw, so para may pagka-stretch masyado yung speculation na nga na yan. Pero sa kabilang banda, yung iba nga sinasabi na pwede naman na maging nga ninuno ni Luffy itong si Joy Boy kasi parang kamukha nga ni Joy Boy si Luffy, diba? Ayun nga, sa silhouette pa lang ito ni Joy Boy parang kamukha niya nga si Luffy, magkahawig pa silang dalawa. So kaya possible naman daw pwede mangyari yan. Pero ayan, kayo ba sa tingin nyo Monkey talaga yung posibleng pangalan nito ni Joy Boy o totally stranger itong si Joy Boy dyan kay Luffy? At then pagkatapos nga niyan, isyan guys, so hanggang dito lang etong video natin na to. At so ayan, so ang dami mga speculations na yung lumalabas patungkol rito kay Imo at saka kay Joy Boy. Pero yun, kung meron kayong mga komento siguro pakicomment lang dyan guys sa baba. At yun nga ulit maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta at panonood dito sa channel natin guys. Ayan, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.